Gusto ko lang, lagi ko naman sinasabi, pero gusto kong sabihin sa'yo personally na, man, thank you for being supportive. Ganyan. And I love you. Naiiyak. Hello everyone, I'm Diego Isla, student pilot in Omni Aviation Batch Mike 2025, and this is my dad. Hello, good morning. I'm Joseph Isla. I just retired, as an AVP of Globe Telecom, and currently I'm into farming and some consultancy. Yon. So that's me. Ikaw na din. Hindi. Ganito setup, no? Pero madalas kami nagkikwentuhan, normally sa car. Yan. Or kapag kumakain sa labas. So we talk about a lot of things. Yung experience niya sa school. Ako naman, as for me, di rin talaga ako sanay sa mga ganitong interview. So, doing this is like stepping out of my comfort zone, ganyan. So, I think it's a nice experience din para siguro pagdating ng araw, pag interview na sa airlines, masasanay na ako, ganun. So, yeah, this is something new to me. Ganyan. Especially full production pa. Ganun. Siguro si Daddy. Siguro masasabi ko, lenient siya sa father. Pero I'm not sure if it's because lenient talaga siya or dahil ako yung anak na lalaki, ganyan. Kasi usually, di ba, kapag lalaki yung anak mo, lenient ka, parang hindi natatanungin ko ano oras ko uwi, ganyan. Parang gusto mo lumabas, paalam, imbes na magpapaalam ka, ipapaalam mo lang sa kanya kung saan ka pupunta, ganyan. Also, yung dad ko, masasabi ko na mix siya ng tough love tsaka ng siguro na ini-spoil niya kami kasi there are times na may gusto kang ipabili, may gusto kang bagay, kailangan maganda grades mo, ganyan. Pero may times din naman na siguro pag nasa good mood siya or ganyan, gusto ka ng ganito, ganyan, pag nabola-bola mo ng konti, bibigyan niya naman sa'yo. So, ganun siya, ganun ko i-describe yung dad ko. Bolero. Hindi, pag may gusto rin sila, actually, not only Diego, but the other sisters, kumbaga ano naman sila they justify, no? Actually, Diego as a person, siya amiable. Favorite nga siya ng mga, hindi, siguro ng mga tito, tita niya, no? Kasi nga, first in the family na magpa-pilot siya. Even dun sa corporate life niya, likable siya, no? Ng mga co-employees niya. So, nadadala niya yun hanggang sa bahay. And yung discipline niya, siguro dahil na rin galing nag-aaral siya ngayon sa Omni na sobrang taas nung level of discipline. So, he's a good boy at kuya namin lahat siya. Zero activities na ginagawa namin. Not necessarily na kaming dalawa lang, pero as a whole, as a family, ganyan. Mahilig kami lumabas na kumain sa labas, discover new coffee shop, go to adventures, ganyan, different places, just like for the past 3 days, punta kami ng Subic, ganyan. So, we tried, nag-swimming kami, ganyan. We tried different restaurants. Paborito namin ni Daddy, kumain kami ng steak, ganyan. Actually, kahit yung dinner namin kagabi, di ba, nag-steak tayo sa loob ng Clark. So, ayun, mostly eating talaga and eating with family, ganyan. Got it. Siguro, a few years back, nagbabike kami. Ayan. Madalas kami magbike. So, sa Mindoro yon. Minsan, umabot kami ng mga... Actually, nag-join kami dun sa 400-kilometer biking. No? So, natapos namin yon. And then, ano pa ba? Yun, tama naman siya. Lumalabas kami, kumakain. Ang hindi ko lang siya nasasamahan pa, na ini-invite niya ako lagi, was
Beyblade. He's actually a Beyblader pilot. So, mahilig siya mag-Beyblade. So, there was one time, nag-train niya ako, ganito daddy, ganito, paghila. So, sabi ko, sige, ready na ako kinabukasan. Tapos kinabukasan, tinamad ako. So, hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-join sa mga tournaments niya. Yun. Siguro the hardest part about leaving my job for pursuing my dream of becoming a pilot would be the financial, what do you call this? Financial challenge, ganyan. Kasi, oo nga naman, I mean, nasa corporate na ako, I have a high-paying job. I mean, high-paying siya in term of, kasi first work ko siya and I have no work experience. So, considering that amount, mataas talaga siya. So, alam mo yun, parang iniisip ko na set na yung future ko, parang hindi na ako hihingi ng allowance sa'yo, ganyan. So, but instead, sinabi ko sa'yo na gusto ko mag-pilot, ganyan. So a little backstory lang. Since may kasunduan na nga kami ng dad ko na magpa-pilot ako. Bago pa lang ako ma-accept sa work na yun. May kasunduan na kami na magpa-pilot ako, ganyan. And tatapusin ko lang yung 6 months na regularization. So, what happened was, on the day na na-regular ako sa Globe Telecom din, as a manager, ganyan, nag-resign ako. So, nagulat yung mga co-workers ko, yung mga friends ko sa work na, bakit ka nag-resign? Kaka-regular mo lang ganyan. So, yun yung nangyayari. Nag-resign ako and then I told them the reason that I wanted to become a pilot, ganyan. So, ayun, to wrap, ganyan. Talagang reason would be the financial challenge na parang pakiramdam ko magiging burden pa ako sa parents ko, sa dad ko, ganyan, if pinursu ko yung career na yun. Pero, I'm very thankful, I'm very blessed na very supportive yung dad ko sa akin. Actually, nakita ko sa'yo, mas naging loving kuya to your two sisters, no? And more loving son to me and mommy. So, yun yung nakita ko. So, ang laki nung shift, no? From corporate and then nag-aral ka sa Omni and then natutuwa nga kami ni Mami, ano. So, lagi nga sinasabi namin, ang laki ng pinagbago ni Kuya, no? Mas naging responsible and mas kalmado. Yan, mas kalmado. And then mas goal-focused. Unlike dati parang gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko yon. Pero now, may single focus na parang gusto ko talaga mag-pilot. Whatever it takes. So yun, loving kuya, loving son, responsible, goal-focused. Okay. Okay ba? Okay. Okay. Eto, during siguro nung sinabi mo, no, na you would like to become a pilot. Siguro, communication played a big role, played a vital role in trying to understand me, you as parents, na gusto magpiloto. Kasi, sa totoo lang, very biglaan. Alam naman natin na right after I graduated college, ganyan. Just a little backstory kung paano ko nagustuhan magpiloto or paano ko napag-desisyonan na maging pilot. Siguro, so ayun, nasa bahay lang ako. Wala pa akong work. Graduate na ako nun. May bachelor's degree na ako. Just scroll lang ako sa TikTok, ganyan na. And then, nakita ko tong parang a day in the life ni Captain JC Rage. So, shoutout sa kanya. So, parang nakita ko, oo nga, no, parang very glamorous or very, ang saya naman ng tawag dito, ang saya ng a day in the life of being a pilot. I mean, imagine yung office mo sa loob ng cockpit, tapos makikita mo yung horizon everyday, ganyan. So, ako as a person, naisip ko, what if magpiloto ako, ganyan. Kasi, tawag dito, na-enjoy ko mag-drive. So, parang naisip ko, parang ganun din naman yung sa
sa pagmamaneho ng aeroplano eh. But it's 10 times harder. Kaya nga na sinasabi ng mga flight instructors namin. So, going back, medyo napapalayo na ako sa question. So, what was the... Ano yung question ulit? Communication. So, ang nangyari yan, so one day, nagla-lunch lang kami. Actually, nag-play ng big role yung communication sa atin. Pero, for me, it wasn't hard to open up to my parents na sabihin na gusto ko magpiloto. Kasi it was very casual lang eh. One day we were having lunch ganyan and then sabi ko sa parents ko, what if magpiloto ko ganyan. Parang nakita ko talaga nag-light up yung mukha nila ganyan. Parang na-excite din sila kasi siguro naisip nila, yung panganay na anak namin, may pangarap din pala ganyan. So, sabi lang nila sa akin, okay, go, sige. Ang gusto lang namin malaman kung gusto mo talaga. Dapat sure ka na gusto mo. Then yun, sabi ko sa kanila, sure talaga ako. So, ayun, and here I am. Dito lang ako sa Omni. Recently, 2 months ago, or just 1 month ago pala, I had my first solo na. So, yeah. Galing. Congrats. Actually, one word. I sinabi ko sa sarili ko, I failed. Why I failed? Kasi the mere purpose nung pag-convince ko sa kanya na pag-convince ko sa'yo na mag-corporate ka muna was to really baka magbago yung utak mo, yung gusto mo, no? So sabi ko, sige, mag-corporate muna. Nag-corporate ka muna. And to think na top tier yung sweldo, maayos, nasa BGC ka, glamorous, no? So sabi ko, baka somehow magbago yung isip mo, no? But I failed kasi after 6 months, sabi mo nga, hindi, daddy, tatapusin ko lang yung 6 months. Actually, ayaw mo pang tapusin eh. So sabi ko, hindi, kailangan mong tapusin yung 6 months because it means regular ka after 6 months. Pangit sa resume mo na less than 6 months, ibig sabihin hindi ka na regular. So, sobrang hirap tapusin yung 6 months because gusto na talaga niyang mag-pilot. So, I said, okay, deal. Mag-e-enroll ka, provided tatapusin mo. No? So, and happy ako. Yeah. So from feeling na nag-fail ako to divert your dream into a corporate life kasi I've been with corporate for 29 years. So sabi ko, may susunod na. May papalit na sa akin sa kumpanya, no? Pero hindi nga. So from feeling na nag-fail ako, na-feel ko naman na successful, no? Because despite of having a comfortable work, a good job, a good place to work with, hindi na bago yung dream mo eh. Kaya nga sabi ko, goal-focused kanina na hindi, gusto ko pa rin mag-pilot. So, yon. So, natuwa kami doon ni Mami na, oo nga, no? Talagang, I learned that minsan yung time is the best test of a dream na kahit tumagal pa, you still dream what you like, no, to become a pilot. So yun, natuwa naman kami doon. So talagang kahit i-divert pa namin, you still wanted to become a pilot. So sabi namin ni Mami, okay, done deal, okay na yan, kaya niya yan, kasi determined ka naman. And sabi mo nga, you already knew the waiting game, diba? Kasi yung pagpapilot, it's not an easy task, no? You had to endure yung waiting time.
you must have patience, no? Consistent ka rin dapat. So that's it. Dami ko silabi. Siguro hindi naman ganun na-apektuhan yung relationship natin as father and son. In a positive way. Oo, hindi naman siya na-apektuhan masyado. Siguro the main difference lang na nangyari is, ayun, kailangan ko mag-dorm dito sa Pampanga, malayo sa inyo. Nasa Mindoro kayo, sa province. Tapos yung 2 sisters ko, nasa Manila, nag-aaral. So, ako kasi, me personally, May naalala ako. Sige. mahina ako sa homesick eh. So, siguro, I think it's a good and bad way. Bad way, miss sa akin personally. Kasi nami-miss ko kayo ganyan. Para, ang hirap talaga na mahirap mag-dorm mag-isa ganyan. Lalo na, especially if downtime. Just like for the whole month of April, lagi madalas closed VFR, meaning closed visual flight rules. So, di makalipad. So, lagi lang madalas nasa dorm ako, ganyan. But I find time naman. Lumuluwas ako sa Manila to be with my sisters, ganyan. Yun. Siguro, a good way. Siguro, mas nagiging close kami as a family. Like, kung nung college, ganun din naman yung setup eh. Magkalayo kami. Hindi ako masyado tumatawag sa kanila. Video call ngayon. Parang mas napapadalas yung pag-call ko sa kanila. Kumusta lang, ganyan. Kasi for sure, yung mom and dad ko, especially my mom, na-appreciate nila yung ganun kapag tinatawagan ko sila. So, ayun. Quick kwento, no? Sige din. Tanda mo nung hinatid ka namin sabi na, dorm? sa dorm from Manila. So ano, parang sabi namin, ikaw na lang ba mag-isa? Or ihahatid ka pa namin? Ihatid na natin, sabi namin ni Mami. So, hinatid, inayos yung dorm and everything. And then, umalis na kami. And then, while we were driving na, going back to Manila, sabi mo, naiiyak ako. Na-homesick lang agad eh. No? So, yun yung time na, okay, parang the communication is parang building na parang mas ano ba yun, mas open na, no? Unlike dati, hindi mo naman sinasabi na naho-homesick ako. So, ngayon lang. So, somehow yung absence kasi, it really improved the relationship and communication. Or yung distance pala. LDR lang. LDR. Actually, nag-worry ako baka hindi mo matapos. Kasi remember, wala kang patience eh. Before, parang gusto mo everything is instant. I want this, and then after that, gusto mo nandyan na. Kaya lang yung pagpapilot, sabi ko nga, it's not an instant thing eh, di ba? So parang kailangan mong i-endure nga yung patience, lahat ng challenges, the waiting game, di ba? So yun yung worries ko. Well, secondary siguro yung financials kasi hindi naman talaga ganong kamura. Well, pricey talaga yung pagpapilot. Pero secondary lang yon on our part ni Mami. Talagang ang inisip namin sana makaya mo, matapos mo, makapaghintay ka, and yung mga frustrations ay masurpass mo. And we feel naman lately na, oo, mas naging yung patience mo mas humaba, diba? So we're happy with that. Doon pa lang sabi namin, okay, happy na kami, happy na ang pamilya, happy na ang tito, tita, kasi everyone was cheering for you, especially kapag lumilipad ka. So parang, first in the family, may pilot na. And nakikita naman namin na you're happy with what you're currently doing. So, yun. Pero to add lang, about dun sa, tawag dito, yung worry mo na baka di ko matapos. Actually, worry ko din siya. Kasi,
Unang-una, parang, nga, mahirap yung pagpipiloto, ganyan. Especially, if ever na makapasok ako sa airlines or matapos ko talaga to, first in the family ako, meaning wala tayong kahit anong, wala tayong kakilala or sa family na pilot, ganyan. Also, dun sa part naman na sabi mo din na, anong tawag dito, na gusto ko makuha agad yung mga goals ko, ganyan. Siguro partly because na I put pressure on myself kasi I mean seeing yung friends ko parang civil engineers na sila, registered kung ano man ganyan, professions. Tapos ako parang nag-aaral pa rin ako, ganun, parang napag-iiwanan ba ako, ganun. Yun yung feeling sa akin. So, ayun. So parang gusto mong parang gusto kong lumebe sa same level parang with them. Parang naiiwan ako gano'n. So, pero, gaya nga na sinasabi sa akin nung girlfriend ko, parang, huwag kang ma-pressure kasi, ang sinasabi niya sa akin na, bakit? Yung mga friends mo ba, pagpipiloto ba yung tinahak nila na path, ganyan? Di ba? Hindi naman. So, magkaiba kayo. Kumbaga, kanya-kanyang timing lang yan. We have our own timeline, gano'n. Pero sa tingin ko naman, baka, kumbaga, dahil nakita mo nga, mga license, mga professional, yung mga classmates mo, parang naging, ano mo lang yun, parang naging or challenge mo lang sarili mo. But it doesn't necessarily mean just to level up with them, gusto ko mag-pilot. Hindi naman ganon, di ba? Talagang gusto mo mag-pilot, di ba? Gusto ko. Okay. So, I chose Omni Aviation kasi unang-una, siguro nung hindi ko pa nababalitaan yung mga news about Omni Aviation, nung talaga nag-inquire tayo physically, nung pumunta tayo dyan, unang-una is because parang all-in-one siya. Una, we have our own runway, nandun din yung ground school, tapos, kumbaga yung ground school and flight training sa isang lugar na siya, which is dito sa Pampanga, sa Clark. Unlike other schools, hiwa-hiwalay pa yung ground school and training, so I think mahirap siya, especially, hindi naman ako taga dito, ganyan. Second thing would be nung mas nakilala ko na si Omni Aviation. Kapag nagsuscroll ako sa social media, ganyan, napapanood ko yung vlogs ng mga pilots ngayon sa isang airline, nag-vlog siya. Ina-ask niya yung mga first officer doon, yung mga captains na, where did you graduate? Or saan ka nag-training na flying school? And I would say parang 80% ng mga sumagot is galing Omni Aviation. So that gives me confidence sa school natin na, oh, this is a good school that they can really translate student pilots from being just students going to the airlines, ganyan. And I think Omni is one of the best, if not the best, flying school in the country. So, ayun. Tsaka I remember, no, when we were looking for school, so parang nakita natin doon, in terms of safety, that's Omni, and then availability of aircraft, maintenance, so yun yung mga kinonsider, and the credibility of the school. So, we chose Omni. Oo. Yung first solo, the first landing, first touch and go na solo. So sabi namin, he can really do it alone. And yun yung sa first solo mo. Yung mag-isa na ako. Yung mag-isa ka na. Nakababa na Yung kababa. And the first one was the aerobatics. Oh my gosh. Ako nga, takot ako sa ano tawag dito? Sa roller coaster Pero yung sa'yo, aeroplanong 1,000 feet ba yun? Yung departure, stall into speed. So sabi ko, talagang imagine Dati sa Rangola lang, yung pinapalipad mo. Di ba? Naglalaro tayo sa Rangola sa bukid. Then now, aeroplano. So, we're proud. To be realistic lang, I think in 5 years, hopefully, nakuha ko na lahat ng licenses, o the private pilot license, the commercial pilot license, o the type rating, the instrument rating. So, I think,
in 5 years, meron na ako lahat ng lisensya na yun. Also, siguro, realistically, meron na ako ng lahat ng lisensya na yun. Hopefully, nasa airlines na ako in 5 years. Pero, let's see. You can. Kaya naman in You 5 can do years eh. Siguro, I just need to be, proficient in what I'm doing. I just need to be disciplined, tenacious, and also very hardworking. Kumbaga, lipad lang ng lipad every week. Kung kaya ko maka 4 flights a week para nagpo-progress yung lesson ko, I think kaya naman. Talagang, I just always need to remind myself kung bakit ko to ginagawa to pursue my dream of becoming a pilot. So, ayun. Ako, advice ko sa'yo, I always believe with kasi, the law of attraction, di ba? So, you will conceive what you always perceive, no? So, kung ano yung gusto mo, ano yung madalas mong iniisip, it will happen. It will happen. Siguro, as a starting point, tama ka, the basic na kailangan ng pilot, And, you have to widen your influence, no? So, yung napag-usap, yung network. Yung network mo. Pag may nakilala ka, then be friend with them. Diba? Ganun lang naman eh. So, widen your network. And I'm sure, because you like what you do, no way na hindi mo ma-achieve yung goal mo. Yun yung kailangan ko pa i-improve eh. Like yung ng network. Kasi ako, as a person, medyo mahihain talaga eh. Alam mo naman yan eh. So, kailangan ko mas maging outgoing. Widen your network. Rather than doing things alone. Alright. Always pray for safety. Kasi just imagine, ilang feet ka sa taas. So parang, ako iniisip ko lagi, what if, ang dami kang what if eh. So paano ba yon? So you have to continue praying, for your safety, for guidance. And it's good na kapag may challenges, pumupunta ka sa church. That's good. Malaking tulong yon, malaking tulong. So yun lang. And continue being a very loving kuya to your 2 sisters. Na-appreciate din nila yon. And to mommy. So, call us more frequently. Yeah. Siguro lang din, siguro ewan ko kung mapapanatag ka. Yung about dun sa safety ko. Syempre, lalo na pag mga solo flights, meron naman kaming mga engine, katulad nito, mga engine failure procedures. So, pag nasiraan kami ng makina sa ere, mag-isa lang kami, galo kami, ilang feet kami nasa taas, ganyan. May naman kami nun, procedures na pwedeng gawin. Ako naman, siguro message ko, gusto ko lang, lagi ko naman sinasabi, pero gusto kong sabihin sa'yo personally na, thank you for being supportive. Ganyan. And I love you. Yan lang yung gusto ko sabihin. Naiyak. Advance Happy Father's Day. Thank you. Happy Father's Day.